Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito para hindi mo makaligtaan ang anuman sa aming mga paparating na kwento sa Biblia ngayon. Maghanda upang sumabak. Sa ilalim ng maliwanag na araw ng Babilonya, umuulan ang alikabok habang ang isang grupo ng mga kabataan mula sa Jude ay dinala sa harap ng isang malaking palasyo. Ang palasyo ng hari ay napakalawak at napakaganda, ngunit sa mga mata ni Daniel, ito ay isa lamang tanda ng kanilang pagkakabihag. Kasama siya ng iba pang mga kabataang lalaki na pawang mga mula sa maharlikang pamilya ng Jerusalem. Matanda na siya sa gulang na 14, ngunit sa bigat ng kanilang sitwasyon, pakiramdam niya'y mas matanda pa siya. Daniel, hindi ko alam kung hanggang kailan tayo magtitiis dito, bulong ni Hananias, isa sa kanyang mga kaibigan. Alam ko, Hananias, tugon ni Daniel habang tinitingnan ang paligid. Pero tandaan mo, kasama natin ang Diyos, kahit na tayo'y bihag sa lupain ito. Dinala sila ng mga kawal sa loob ng palasyo. Ang mga haligi ng marmol, mga kurtina ng ginto, at mga ukit sa mga dingding ay nagpapakita ng kayamanan at kapangyarihan ng Babilonya. Sa kanilang harapan, tumayo si Aspenas, ang punong tagapamahala ng hari. Nakatingin siya sa bawat isa sa kanila, parang sinusuri kung alin sa kanila ang karapat-dapat na maglingkod sa hari. Nagmula kayo sa mga maharlikang pamilya ng Jude, panimula ni Aspenas, habang tinitingnan sila mula ulo hanggang paa. Kayo'y mga piling kabataan. Pinili kayo ng aming hari, si Nabucodonosor, para sa isang natatanging layunin. Si Daniel, bagaman puno ng kaba, ay tahimik na tumingin kay Aspenas. Alam niya na hindi siya naririto para ipagmalaki ang kanyang sarili, kundi upang manatiling tapat sa Diyos na lumikha sa kanya. Nais ng hari na kayo'y sanayin sa aming mga wika, karunungan, at mga kaugalian, patuloy ni Aspenas. 3 taon kayong mag-aaral. At pagkatapos nito, maglilingkod kayo sa palasyo ng hari. Ngunit habang tinuturo ni Aspenas ang mga lamisang puno ng mga pagkain at alak, isang bagay ang biglang bumagabag kay Daniel. Ang mga pagkaing inihain sa kanila ay maaaring sumasalungat sa mga kautusan ng Diyos. Mabilis siyang lumapit sa mga kaibigan niyang sina Hananias, Misael, at Azarias. Hindi ko kayang kainin ang mga pagkain ito, bulong ni Daniel sa kanila. Alam niyo kung ano ang sinasabi ng kautusan. Ang mga ito ay marumi sa paningin ng Diyos. Anong gagawin natin, Daniel? Tanong ni Azarias. Kapag hindi natin kinain ang pagkain ng hari, maaari tayong parusahan ng kamatayan. Nag-isip si Daniel. Alam niya ang panganib, ngunit mas malaki ang kanyang takot sa pagsuway sa Diyos. Lumapit siya kay Aspenas, ang punong tagapamahala. Aspenas, tawag niya, nais ko sanang humiling ng isang bagay. Nagtaas ng kilay si Aspenas. Ano yon, Daniel? Huwag mo kaming bigyan ng pagkain at alak mula sa mesa ng hari, sabi ni Daniel nang may kababaang loob. Bigyan mo lamang kami ng mga gulay at tubig sa halip. Napatigil si Aspenas at tumingin kay Daniel na tila nagtataka. Iyon lang ba ang gusto mo? Kung kayo'y maging mas mahina kaysa sa ibang mga kabataan, ako ang mananagot sa harap ng hari. Subukan mo lang kami sa loob ng 10 araw, pakiusap ni Daniel. Pagkatapos ng 10 araw, tingnan mo kung mas malusog pa kami kaysa sa iba. Nag-alinlangan si Aspenas, ngunit sa wakas ay pumayag siya. Sige, sabi niya. Subukan natin ang sinasabi mo. Sa loob ng 10 araw, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay kumain lamang ng mga gulay at uminom ng tubig. Habang ang ibang kabataan ay nagsasaya sa mga masasarap na pagkain ng hari, sila ay nanatiling mapagpakumbaba at tapat sa kanilang paniniwala. Pagdating ng ika-10 araw, lumapit si Aspenas sa kanila upang suriin ang kanilang kalusugan. Sa kanyang pagkagulat, nakita niyang mas malusog at mas matipuno sina Daniel at ang kanyang mga kaibigan kaysa sa iba pang kabataan na kumain mula sa mesa ng hari. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Aspenas habang tinitingnan sila mula ulo hanggang paa. Mas malakas kayo kaysa sa mga nakain ng pagkain ng hari. Simula ngayon, bibigyan ko kayo ng inyong hinihingi. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, patuloy na umunlad si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Hindi lamang sila lumakas sa pisikal na anyo, kundi mas napalalim din nila ang kanilang kaalaman at karunungan. Biniyayaan sila ng Diyos ng natatanging kakayahan, lalo na si Daniel, na may angking karunungan sa pagpapaliwanag ng mga pangitain at panaginip.
Sa mga sumunod na taon ng kanilang pagsasanay, naging kilala si Daniel sa palasyo, hindi lamang dahil sa kanyang kakayahan, kundi dahil sa kanyang katapatan at kabanalan. Kaya't nang dumating ang panahon na kailangan silang ipakita sa harapan ng hari, si Nabucodonosor ay humanga kay Daniel at sa kanyang mga kaibigan. "Wala akong nakikitang katulad niyo sa buong kaharian," wika ng hari. "Kayong apat ay higit na matalino at mahusay kaysa sa lahat ng mga pantas at salamangkero ng Babilonya." Lumipas ang mga taon mula nang si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay magsimulang maglingkod sa palasyo ng hari. Sa bawat araw, patuloy na ipinapakita ni Daniel ang kanyang kagalingan sa karunungan at pananampalataya. Ngunit isang gabi, isang pangyayari ang nagdulot ng kaguluhan sa kaharian, isang panaginip na walang makapagpaliwanag, kahit ang pinakamatalinong tao sa Babilonya. Isang gabi, si Haring Nabucodonosor ay nagising na pawis, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Pinagpapawisan ang kanyang noo habang humihingal, na para bang ang panaginip niya ay higit pa sa isang simpleng bangungot. "Hindi ko maalala kung ano ang panaginip, ngunit ang pakiramdam ay tunay," sabi ng hari habang hinahabol ang kanyang hininga. "Kailangan kong malaman kung ano ang ibig sabihin nito." Agad niyang tinawag ang lahat ng mga salamangkero, manghuhula, at matatalinong tao sa kaharian. Isa-isang pumasok ang mga ito sa malawak na bulwagan ng palasyo, nag-uunahang maipaliwanag ang ibig sabihin ng panaginip ng hari. Ngunit may isang problema, ni ang hari ay hindi maalala ang mismong panaginip. "Ipaliliwanag ko ang aking panaginip," sigaw ni Nabucodonosor sa mga nagtipon sa harap niya. "Ngunit hindi ko ito maalala. Kaya ang nais kong mangyari ay sabihin niyo sa akin kung ano ang napanaginipan ko, at pagkatapos, ipaliwanag niyo ang kahulugan nito." Napatigil ang mga pantas at salamangkero, hindi makapaniwala sa kahilingan ng hari. Paanong malalaman nila ang panaginip na hindi nila narinig? Isa sa kanila ang lumapit, bahagyang nanginginig. "Mahabaging hari," sabi niya, "walang sinuman sa lupa ang makapagpaliwanag ng isang panaginip na hindi namin nalalaman. Mangyari pong ikwento ninyo muna sa amin, at ipapaliwanag namin ang ibig sabihin nito." Ngunit nag-init ang ulo ng hari. "Hindi," sigaw niya. "Kung tunay kayong mga pantas, dapat ninyong malaman kung ano ang aking panaginip. Kung hindi niyo magawa, ipapapatay ko kayong lahat." Natigilan ang mga pantas. Ang kanilang mga mukha ay namutla sa takot. Walang makapagbigay ng kasagutan, at alam nilang tiyak ang kanilang kamatayan. Nabalitaan ni Daniel ang tungkol dito at agad siyang lumapit kay Arioch, ang punong bantay ng hari, na inatasang patayin ang lahat ng mga matatalinong tao sa Babilonya. "Arioch, bakit kailangan magmadali sa ganitong hatol?" tanong ni Daniel. "Bigyan mo ako ng kaunting panahon. Hayaang manalangin ako sa Diyos, at ipapakita niya sa akin ang sagot." Napaisip si Arioch, at dahil sa tiwala niya kay Daniel, pumayag siya. Bumalik si Daniel sa kanyang mga kaibigan, sina Hananias, Misael, at Azarias, at nagtipon silang lahat upang manalangin ng taimtim sa Diyos. "Diyos ng langit," bulong ni Daniel habang nakaluhod. "Ipinapasa Diyos ko ang buhay namin. Ipakita mo po ang panaginip ng hari at ipaliwanag mo po sa amin ang kahulugan nito, upang maligtas kami at ang iba pang mga pantas sa kaharian." Habang tumatagal ang gabi, si Daniel ay nakatulog. At doon, sa kalaliman ng kanyang pag-idlip, binigyan siya ng Diyos ng isang pangitain. Nakita niya ang mismong panaginip ni Nabucodonosor, isang malaking rebulto, gawa sa iba't ibang uri ng mga metal, mula sa ginto hanggang sa bakal. Ngunit sa dakong ibaba, ang mga paa ng rebulto ay yari sa krudo at crack na putik. Kinabukasan, nagising si Daniel na may kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang binigyan siya ng Diyos ng sagot. Kaagad siyang nagpunta kay Arioch. "Huwag mong patayin ang mga pantas ng Babilonya," sabi ni Daniel kay Arioch. "Dalhin mo ako sa hari, at ipapaliwanag ko sa kanya ang kanyang panaginip." Agad na pinapunta ni Arioch si Daniel sa harap ni Nabucodonosor. Nang makita siya ng hari, tumingin ito sa kanya nang may pag-asa at pagdududa. "Kaya mo bang sabihin sa akin ang panaginip na aking napanaginipan, at ipaliwanag ang kahulugan nito?" tanong ng hari. Tumayo si Daniel ng buong tapang sa harapan ng hari. "Walang tao, salamangkero, o pantas ang kayang sabihin sa iyo ang iyong panaginip," panimula niya, na nagdulot ng pagkadismaya sa mukha ng hari. "Ngunit, mayroong Diyos sa langit na nagpapahayag ng mga lihim.
Ipapaliwanag ko sa iyo ang iyong panaginip, hindi dahil sa karunungan ko, kundi dahil ipinakita ng Diyos kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Napatigil ang hari. Tumingin siya ng mabuti kay Daniel. Sa iyong panaginip o hari, nakita mo ang isang napakalaking rebulto. Ang ulo nito ay yari sa purong ginto, ang dibdib at mga braso ay pilak, ang tiyan at mga hita ay tanso, ang mga binti ay bakal, at ang mga paa ay halo ng bakal at putik. Sa iyong panaginip, isang bato ang humiwalay mula sa bundok nang hindi ginamitan ng kamay ng tao, at ito'y tumama sa mga paa ng rebulto na nagdulot ng pagkawasak nito. Ang buong rebulto ay naging alikabok, at ang bato'y naging isang malaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Nabighani ang hari habang nakikinig. "Iyan nga. Iyan ang aking panaginip," sabi niya. "Ngayon, ipaliwanag mo ang kahulugan nito." Ipinaliwanag ni Daniel ang pangitain, "Ang ulo ng ginto ay ikaw, o hari, sapagkat binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan at kaluwalhasyan. Ngunit pagkatapos ng iyong kaharian, may darating na mas mahinang kaharian, gaya ng pilak, at susundan pa ng mas mahihinang kaharian, hanggang sa ang bakal at putik ay kumatawan sa isang kahariang mahina at hindi magkaisa. Ngunit ang bato na humiwalay mula sa bundok ay ang kaharian ng Diyos, na walang sinumang tao ang makakasira. Ito ang kahariang magtatagal magpakailanman." Tumayo si Nabucodonosor mula sa kanyang trono at yumukod sa harap ni Daniel, isang bagay na bihirang gawin ng hari. "Tunay ngang ang iyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari," sigaw ng hari. "Walang sinuman ang kayang makapagbigay ng gayong karunungan kundi siya lamang." Sa utos ng hari, pinarangalan si Daniel at ginawa siyang gobernador ng buong lalawigan ng Babilonya. Si Hananias, Misael, at Azarias ay binigyan din ng mga mataas na tungkulin sa pamahalaan. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay ni Daniel, may mga matang palaging nakamasid. Ang kanyang pag-angat sa kapangyarihan ay nagsimula ng inggit sa puso ng mga ibang tagapamahala ng Babilonya. Habang patuloy na lumalago ang kapangyarihan at impluensya ni Daniel sa loob ng kaharian ng Babilonya, unti-unting nag-umpisa ang bulong-bulungan sa mga pasilyo ng palasyo. Ang mga tagumpay ni Daniel, na dating ipinagdiriwang, ay ngayon nagiging dahilan ng inggit ng mga tagapamahala at iba pang mga pinuno. Ang kanyang katapatan sa Diyos, ang karunungang ibinibigay sa kanya, at ang pabor na natatanggap mula sa hari ay nagdulot ng matinding selos sa mga taong naninirahan sa ilalim ng anino ng kanyang tagumpay. Isang gabi, habang nagtitipon ang mga mataas na opisyal ng palasyo, nagsimula silang mag-usap-usap ng pabulong. Si Daniel na naman, bulalas ng isang opisyal habang isinasalaysay ang pinakabagong desisyon ng hari. Lagi na lang siya ang pinipili. Wala na bang iba? Nakikita mo ba kung paano siya paboran ng hari? Para bang wala ng ibang tao sa kaharian na mas maalam kaysa sa kanya, sabat ng isa pang tagapamahala, ang kanyang tinigpuno ng hinanakit. Ang problema, sabi ng isa pang nakikinig sa kanilang usapan, ay hindi natin siya matalo. Si Daniel ay tapat, walang kapintasan, at hindi natin siya mahuhuli sa anumang kasalanan o katiwalian. Wala tayong makikitang mali sa kanyang pamumuno, dagdag pa ng isa, ngunit mayroon siyang isang kahinaan. Nagkasalubong ang mga mata ng mga tagapamahala. "Ano yon?" tanong ng isang opisyal, sabik na malaman ang plano. "Ang kanyang pananampalataya. Lagi siyang nananalangin sa kanyang Diyos. Kung may paraan tayong gamitin iyon laban sa kanya, baka sakaling mahulog na rin siya." Nagpakawala ng isang nakakalokong ngiti ang isa sa mga pinuno. Iyon na nga ang sagot. Kailangan lang nating gumawa ng batas na tiyak na babangga sa kanyang pananampalataya. Kinabukasan, isang grupo ng mga tagapamahala ang nagtungo sa harap ng hari. Sa kanilang mga mukha ay mga ngiting puno ng pagpapakumbaba, ngunit sa kanilang mga puso'y taglay ang panlilinlang. "Mahabaging Hari Dario," simula ng isa sa kanila, yumuyuko ng mababa. "Nais naming magmungkahi ng isang batas na magpapatatag ng iyong kapangyarihan at magbibigay dangal sa iyong pangalan." "Nakikinig ako," sagot ng hari, tahimik ngunit interesado. "Dahil sa iyong walang kapantay na karunungan at lakas, aming mungkahi na magpatupad ng isang kautusan, sa loob ng 30 araw, walang sinumang tao sa kaharian ang maaaring manalangin o humingi ng tulong sa sinumang Diyos o tao maliban sa iyo, o hari. At sinumang lalabag sa kautusang ito ay ihahagis sa kuweba ng mga leon."
Napangiti si Dario, naisip ang malaking karangalan na ihahatid ng kautusang ito. Isang mabuting mungkahi, sabi niya. Tunay ngang ito'y magpapatatag ng aking kapangyarihan sa buong kaharian. Kung gayon, mahal na hari, ipag-utos mo na at pirmahan ang kautusan, upang ito'y maging di mababali, ayon sa batas ng mga Medo at Persya. Sa ilalim ng kanilang panghihikayat, hindi nagdalawang isip si Dario. Pumirma siya sa kautusan, hindi alam ang tunay na layunin ng mga opisyal. Hindi niya inisip ang maaaring kahihinatnan ni Daniel na naging tapat na lingkod sa kanya. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa buong Babylonia tungkol sa bagong batas. Ang kautusan ay nagdulot ng kabuluhan sa mga tao, lalo na sa mga alam ang katapatan ni Daniel sa kanyang Diyos. Nagtanong ang marami, ano kaya ang gagawin ni Daniel? Susundin ba niya ang kautusan ng hari? Ngunit si Daniel, nang malaman ang tungkol sa bagong batas, ay hindi nagdalawang isip. Sa halip na magtago o itigil ang kanyang mga panalangin, patuloy siyang umakyat sa kanyang silid sa itaas, kung saan naroroon ang kanyang mga bintanang nakaharap sa Jerusalem. Dito siya lumuhod, nagtaas ng kamay, at nanalangin ng taimtim, gaya ng dati niyang ginagawa. Sa labas ng kanyang tahanan, lihim na nagmamasid ang mga mata ng kanyang mga kaaway. Naghihintay sila ng tamang sandali upang hulihin si Daniel sa kanyang gawain. Nananalangin siya, sigaw ng isa sa mga espiya. Nakita ko siyang lumuhod at nanalangin sa kanyang Diyos, kahit na alam niyang ipinagbabawal ito. Oras na para kumilos tayo, sabi ng isa pang opisyal, isang tusong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dalhin natin ang balitang ito sa hari. Walang pag-aalinlangan, ang mga opisyal ay nagpunta kay Haring Dario. Ang kanilang mga mukha'y puno ng kunwari pagkabahala, ngunit sa loob, sila'y tuwang-tuwa sa kanilang tagumpay. O, Hari Dario, sabi ng isa sa kanila, hindi ba't ikaw ang nag-utos na sinumang manalangin sa sinumang Diyos o tao maliban sa iyo ay ihahagis sa kuweba ng mga leon? Gayon nga, sagot ng hari, hindi inaalis ang tingin sa mga tagapamahala. Ayon sa batas ng Medo at Persya, ang kautusang ito ay hindi mababali. Kung gayon, o hari, nais naming ipaalam sa iyo na si Daniel, ang isa sa mga bihag mula sa Jude, ay hindi sumusunod sa iyong kautusan. Patuloy siyang nananalangin sa kanyang Diyos 3 beses sa isang araw. Nang marinig ito ni Dario, biglang bumigat ang kanyang puso. Alam niyang nadala siya ng tuso ng mga opisyal. Alam niyang ang batas ay laban kay Daniel, ang kanyang pinagkakatiwalaang lingkod. Sa loob-loob niya, gusto niyang baguhin ang sitwasyon, ngunit alam niyang walang paraan upang bawiin ang kautusan. Maghapong pinag-isipan ni Dario kung paano maililigtas si Daniel, ngunit kahit anong gawin niya, ang batas ay hindi mababali. Sa wakas, ng gabing iyon, wala siyang nagawa kundi sumunod sa batas. Sa mabigat na puso, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin si Daniel at ihagis sa kuweba ng mga leon. Daniel, sabi ni Dario habang ipinapahuli siya, naway ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ng walang humpay ay iligtas ka. Habang inihahanda ang kuweba ng mga leon, bumibigat ang bawat hakbang ni Haring Dario. Alam niyang walang takas si Daniel sa kapalarang ito, subalit sa puso niya, umaasa pa rin siya sa isang himala. Sa ilalim ng kalangitan na unti-unting nagdidilim, ang hukbo ng hari ay nagsimulang magtipon sa paligid ng kuweba, at naroroon si Daniel, tahimik ngunit matatag. Habang nakatayo si Daniel sa harap ng hari, hindi niya iniwasan ang tingin ni Dario. Sa halip, sumilay ang isang banayad na ngiti sa kanyang mukha, tila nagpapaalam ng may kapayapaan. Si Dario, puno ng pagsisisi, ay hindi makatingin ng diretsyo kay Daniel. Daniel, mahinang wika ng hari, halos pabulong, sinubukan kong iligtas ka, ngunit hindi ko mababago ang batas. Ngunit umaasa ako na ang iyong Diyos, ang Diyos na palagi mong pinagkakatiwalaan, ay ililigtas ka mula sa mga leon. Tumango lamang si Daniel bilang tugon. Alam niyang ang kanyang buhay ay hawak ng Diyos, at kahit anuman ang mangyari, tiwala siya sa kanyang kalooban. Nang itulak siya ng mga kawal patungo sa bunganga ng kuweba, ang katahimikan ng gabi ay tila naging mas mabigat. Ang mga leon na naroon sa loob ay umuungol ng malalim, naririnig mula sa labas, na tila nagbabadya ng kasiguraduhang kamatayan. Ang mga tagapamahala, ang mga taong nagplano ng lahat, ay nagtipon din malapit sa kuweba. Nakangiti silang lihim, tuwang-tuwa na sa wakas ay mawawala na ang hadlang sa kanilang mga ambisyon.
si Daniel, na naging sagabal sa kanilang mga plano, ay malapit nang mapawi mula sa kanilang daan. Habang binababa si Daniel sa kuweba, ang tunog ng malalaking batong nagrolyo upang iselyo ang entrada ng kuweba ay gumapang sa loob ng buong kapaligiran. Matapos itong iselyuhan gamit ang selyo ng hari, walang paraan upang buksan muli ang kuweba nang hindi lumalabag sa batas. Ang bawat tao ay nagtipon, naghihintay, ngunit si Dario hindi na panatag. Sa gabing iyon, bumalik si Haring Dario sa kanyang palasyo. Ngunit hindi tulad ng mga nakaraang gabi, hindi niya nakayanan ang aliw ng kanyang malalambot na unan at mga kasamahang tagapaglingkod. Tinalikuran niya ang kanyang hapunan, at ipinag-utos na walang sinumang mag-abala sa kanya. Tila ang bigat ng konsensya niya ay mas malakas kaysa anumang puwersang kanyang naranasan. Habang siya'y nakahiga, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ni Daniel, ang kanyang matapat at matalinong lingkod, ang taong laging nagbibigay ng tamang payo sa mga pinakamahirap na desisyon. Paano niya nagawang hayaang mawala si Daniel sa ganoong paraan? Ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, bulong ni Dario sa kanyang sarili, habang nakatitig sa kisam, iligtas nawa siya. Ngunit ang mga oras ay lumilipas, at sa bawat tunog sa gabi, si Dario ay patuloy na nababalisa, hindi makatulog, hindi makakain. Ang kanyang isip ay puno ng kaba, ngunit sa kanyang puso, may isang maliit na sinag ng pag-asa, umaasang sa madaling araw, si Daniel ay hindi papatay. Samantala, sa loob ng kuweba, tahimik si Daniel habang umuungol ang mga leon sa kanyang paligid. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, nanalangin siya, tulad ng laging ginagawa niya, at sa kanyang panalangin, naramdaman niya ang presensya ng Diyos. Isang maliwanag na liwanag ang pumuno sa paligid niya, at nang tumingin siya, isang anghel ang nakatayo sa kanyang tabi. Daniel, wika ng anghel, ako'y isinugo ng Diyos upang isara ang mga bibig ng mga leon. Hindi ka nila sasaktan. Tumindig si Daniel, at sa kabila ng kanyang paligid, siya'y nakaramdam ng kapayapaan. Ang mga leon, na noong una'y nag-umalulong at tila gutom, ngayon ay naupo ng tahimik sa kanilang kinalalagyan. Tumahimik ang buong kuweba, at sa kabila ng karimlan, si Daniel ay nakaramdam ng init at kaligtasan. Sa pagsapit ng madaling araw, bago pa sumikat ang araw, si Haring Dario ay bumangon mula sa kanyang higaan. Hindi siya nakapaghintay, kinailangan niyang malaman ang naging kapalaran ni Daniel. Agad siyang nagtungo sa kuweba, kasama ang ilang mga tauhan. Ang kanyang puso ay puno ng kaba habang papalapit sila sa bunganga ng kuweba. Pagdating doon, dali-daling pinatanggal ni Dario ang malaking bato na nakaharang sa entrada. Habang binubuksan ito, huminga ng malalim ang hari at sumigaw sa loob ng kuweba. Daniel! Daniel, lingkod ng Diyos na buhay! Nailigtas ka ba ng iyong Diyos mula sa mga leon? Nagkaroon ng katahimikan. Ang bawat isa'y humihintay ng tugon. Ngunit hindi nagtagal, narinig nila ang tinig ni Daniel mula sa loob ng kuweba. Mabuhay ka magpakailanman, mahal na hari. Pinadala ng aking Diyos ang kanyang anghel upang isara ang mga bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan sapagkat wala akong kasalanan sa harap ng Diyos, at wala rin akong ginawang mali laban sa iyo, o hari. Hindi maitago ni Dario ang kanyang tuwa at kaginhawaan. Agad niyang inutusan ang mga tauhan na hilahin si Daniel mula sa kuweba. Nang lumabas si Daniel, walang gasgas o sugat sa kanyang katawan, isang patunay ng kapangyarihan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ang mga tagapamahala na unang nagplano laban kay Daniel ay hindi makapaniwala. Ang kanilang mga plano ay nabigo, at ngayon, sila mismo ang nasa ilalim ng banta. Sa galit at pagdaramdam ng hari, sila ay inutusan na ihulog sa kuweba ng mga leon, kasama ang kanilang buong pamilya. At sa pagkakataong ito, bago pa man bumagsak ang kanilang mga katawan sa ilalim ng kuweba, sila'y nilapan na ng mga gutom na leon. Muling lumingon si Haring Dario kay Daniel, at sa pagkakataong iyon, alam niya na mayroong kapangyarihan ang Diyos ng Israel, na higit pa sa anumang Diyos ng Babilonya. Matapos ang kakatuwang umaga na iyon, nagbalik si Daniel sa kanyang tirahan, ngunit hindi gaya ng dati, nag-iwan ng malalim na alaala ang pangyayaring iyon sa kanya. Sa kabila ng kanyang kaligtasan, alam niyang mas tumindi ang mga mata ng kanyang mga kalaban at na ang kanyang katapatan sa Diyos ay magiging isang patuloy na hamon sa kanyang posisyon sa palasyo. Ngunit sa puso niya, walang bahid ng pagdududa, ang Diyos na nagligtas sa kanya mula sa mga leon ay patuloy na magiging kasama niya.
Kinagabihan, naupo si Daniel sa kanyang silid. Sa labas ng bintana, tanaw niya ang mga bituin na parang nakikinig sa kanyang mga panalangin. Muli, lumuhod siya, gaya ng dati niyang ginagawa, isang tahimik na pasasalamat sa Diyos na iniligtas siya sa kuweba ng mga leon. Ngunit sa kabila ng kanyang kaligtasan, naroon pa rin ang tanong na nagpapabalik-balik sa kanyang isipan, ano ang susunod? Pumasok si Azarias, ang kanyang matalik na kaibigan, at naupo sa tabi niya. Daniel, wika niya, hindi ko mawari kung paanong muli kang nakaligtas sa gayong panganib. Kung ako yon, baka hindi ko nakayanin. Ngumiti si Daniel, ngunit may bigat sa kanyang mga mata. Hindi ako ang nagligtas sa sarili ko, Azarias. Hindi ko yon magagawa. Ang Diyos ang sumama sa akin sa kuweba. Siya ang nagsugo ng kanyang anghel upang isara ang mga bibig ng mga leon. Ngunit paano mo natagalan ang gabing yon? Kahit na alam mong maaaring hindi ka iligtas, tanong ni Azarias. Azarias, sagot ni Daniel, hindi tayo laging makasisiguro sa ating kaligtasan. Ngunit laging makatitiyak tayo sa katapatan ng Diyos. Kung ano man ang kanyang plano, tiyak na ito'y para sa ating kabutihan. Tahimik na tumango si Azarias. Alam niyang tama si Daniel. Palaging ganoon si Daniel, may pananampalatayang di matitinag, kahit sa pinakamadilim na pagkakataon. Ngunit ang tanong ay nanatili, paano niya magagawang panatilihin ang ganitong pananampalataya, lalo na sa harap ng patuloy na mga pagsubok? Kinabukasan, bumalik si Daniel sa kanyang mga tungkulin sa palasyo. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y ihagis sa kuweba, nakaharap niya si Haring Dario. Nakatayo si Dario sa kanyang trono, ngunit sa halip na hari lamang, siya ngayon ay tila isang kaibigan, puno ng respeto at pasasalamat. Daniel, sabi ng hari, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay tunay na dakila. Hindi ko pa nakita ang sinumang tao na nailigtas mula sa ganitong uri ng panganib. Dahil dito, nais kong malaman ng buong kaharian ang Diyos na iyong sinasamba. Nagulat si Daniel sa sinabi ng hari. Anong ibig mong sabihin, mahal na hari? Tanong niya. Maglalabas ako ng isang bagong kautusan, sagot ni Dario, na puno ng sigla. Isang kautusang mag-uutos sa lahat ng tao sa aking kaharian na igalang at kilalanin ang Diyos ng Israel. Wala nang sinumang maaaring magsalita laban sa kanya, sapagkat siya ang Diyos na buhay, na nagligtas sa iyo mula sa mga leon. Bagaman ikinatuwa ni Daniel ang sinabi ng hari, napansin niya ang bigat ng responsibilidad na nakapaloob dito. Alam niyang hindi lahat ay handang makinig, lalo na ang mga naniniwala sa kanilang mga Diyos ng Babylonia. Ngunit kahit na ganito, napuno ng pasasalamat ang puso ni Daniel. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa pakikibaka. Salamat, mahal na hari, tugon ni Daniel. Ngunit ang Diyos ay hindi kailangang ipilit sa sinuman. Siya ay Diyos ng katarungan at pagmamahal, at siya ay makikilala ng lahat ng tao sa tamang panahon, ayon sa kanyang kalooban. Ngumiti si Dario at tumango. Ngunit hayaan mong malaman ng buong mundo na ako'y humahanga sa kanya, dahil sa kanyang ginawa para sa iyo. Ngunit sa likod ng mga dingding ng palasyo, hindi lahat ay masaya sa mga pangyayaring ito. Ang mga ibang opisyal, bagaman takot sa hari, ay patuloy na naghahanap ng paraan upang pabagsakin si Daniel. Ang kanilang mga plano laban sa kanya ay hindi natapos sa kuweba ng mga leon. Alam nilang kailangan nilang maghintay ng tamang pagkakataon upang maisakatuparan ang kanilang mga layunin. Sa kanilang lihim na pagpupulong, isang opisyal ang nagsalita, kung hindi natin mapapabagsak si Daniel sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, kailangan nating maging mastuso. Kailangan nating salubungin siya sa mga gawaing pampamahalaan. Siguradong may kahinaan din siya doon. Ngunit si Daniel ay hindi basta-basta matitibag. Sa kanyang bawat kilos at hakbang, sinisikap niyang maging tapat hindi lamang sa hari, kundi lalo na sa Diyos. Ang kanyang mga kaaway ay hindi basta makahanap ng butas upang siya ay akusahan, at sa kabila ng kanilang mga pagsubok, si Daniel ay patuloy na naging modelo ng integridad. Lumipas ang ilang araw, at ang buong Babylonia ay pinag-uusapan pa rin ang tungkol sa kaligtasan ni Daniel mula sa mga leon. Hindi lamang ang mga karaniwang tao ang humanga sa kanya, kundi maging ang mga dignitaryo mula sa iba't ibang kaharian. Dumating ang mga balita mula sa mga malalayong lugar, at nagsimulang makilala si Daniel bilang isang taong may pambihirang kapalaran, ang taong minamahal at pinoprotektahan ng Diyos ng Israel.
Minsan, habang naglalakad si Daniel sa mga lansangan ng Babylonia, nilapitan siya ng isang batang lalaki. Ang mga mata ng bata ay puno ng paghanga at hindi niya mapigilan ang pagtitig kay Daniel. "Ikaw po ba si Daniel?" tanong ng bata, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sagot ni Daniel, yumuko ng bahagya upang makipag-usap sa bata ng mas malapit. "Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Kayo po ba talaga ang nakaligtas sa mga leon?" tanong ng bata, ang kanyang mga matay nagniningning sa kuryosidad. "Paano po iyon nangyari?" Ngumiti si Daniel. "Hindi ako ang nagligtas sa aking sarili," sabi niya. "Ang Diyos na lumikha sa langit at lupa ang siyang nagpadala ng kanyang anghel upang protektahan ako." Ang bata ay namangha at napangiti, at bago umalis, sumigaw siya ng "Isalamat po. Gusto ko pong maging tulad ninyo balang araw." Habang lumalayo ang bata, naramdaman ni Daniel ang bigat ng kanyang responsibilidad, hindi lamang bilang tagapamahala ng Babylonia, kundi bilang isang tagapaglingkod ng Diyos. Alam niyang ang bawat galaw niya ay may epekto sa mga tao sa paligid niya. Ang kanilang pananampalataya at pag-asa ay madalas na nakasalalay sa kanyang halimbawa. Sa kabila ng mga inggit at pagtatangka ng kanyang mga kalaban, nanatiling matatag si Daniel sa kanyang mga tungkulin sa palasyo. Ang kanyang pangalan ay patuloy na umaangat, hindi lamang sa loob ng Babylonia, kundi pati na rin sa mga karatig na kaharian. Ngunit hindi nagtatapos ang mga pagsubok sa buhay ng isang taong matuwid. Sa kalagitnaan ng kanyang katapatan at tagumpay, isang bagong sigwa ang naghihintay. Sa loob ng silid ng hari, isang tahimik na kabangisan ang bumalot kay Dario. Matapos niyang palayain si Daniel mula sa mga bitag ng kanyang mga kalaban, naging maliwanag sa kanya na hindi maaaring umasa ang isang hari lamang sa batas ng tao, ang kanyang mga kautusan ay maaaring baguhin. Ang mga pagpapasya ay maaaring manipulahin, ngunit ang katarungan ng Diyos ay nananatiling totoo at walang hanggan. Isang gabi, nang nakaupo si Dario sa kanyang trono, pumasok si Daniel. Tila may bigat sa kanyang mga mata ang hari. "Daniel," simula ni Dario, "nakakausap mo ang iyong Diyos. Sa lahat ng iyong nagawa at mga ipinakita, naniniwala akong may higit pang plano ang iyong Diyos para sa iyo." Tumango si Daniel, tahimik na nakikinig. "Minsan, hindi ko alam kung tama ba ang bawat desisyon ko," patuloy ng hari, ang tinig niya ay puno ng alinlangan. "Sa batas ko, muntik kitang ipahamak. Ngunit hindi kita iniiwan. At ngayon, gusto kong malaman kung paano pa ako magagabayan ng Diyos mo." Nagulat si Daniel sa sinseridad ng hari. Nakita niya sa mga mata ni Dario ang isang tunay na pagnanais na makilala ang Diyos ng Israel. Bagaman hindi pa siya lubusang naniniwala, may pag-usbong ng pananampalataya sa kanyang puso. "Hari, alam kong iniligtas ako ng Diyos hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa iyo at sa buong kaharian ng Babylonia," sabi ni Daniel. "Ang lahat ng ito ay may dahilan. Ang Diyos na nagbigay ng buhay sa akin ay may plano para sa iyong paghahari." Ngumiti si Dario, ngunit ang bigat ng kanyang responsibilidad ay malinaw na naroon pa rin. Alam niyang marami pang mga balakid ang darating, hindi lamang mula sa loob ng palasyo, kundi sa labas din, mula sa mga kahariang nais bumagsak ang Babylonia. Isang linggo pagkatapos ng pag-uusap na iyon, isang bagong pangkat ng mga dayuhan ang dumating sa Babylonia, mga sugo mula sa isang kaharian sa silangan. Dumating sila na may dalang mga regalo para kay Haring Dario, ngunit dala rin nila ang mga lihim na plano ng pananakop. Sa kanilang mga puso ay puno ng kasakiman at ang nais lamang ay sirain ang kapayapaan ng Babylonia at ang pamumuno ni Dario. Habang sila'y tinatanggap sa palasyo, napansin ni Daniel ang kakaibang kilos ng mga sugo. Tahimik silang nagmamasid, tila sinusuri ang lahat ng bagay. Hindi ito nakatakas sa mata ni Daniel, at mula sa mga bulong ng mga tagapagsilbi, narinig niya ang usap-usapan tungkol sa kanilang mga lihim na balak. "Huwag kang mag-aalala, Daniel," bulong ni Hanania sa kanya habang sila'y naglalakad sa hardin ng palasyo. "Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa bawat plano ng tao, laging may mas mataas na plano ang Panginoon." Ngumiti si Daniel. "Totoo iyon, Hananias. Ngunit kailangan tayong maging mapagmasid. Hindi natin alam kung ano ang mga balak ng mga taong ito." Kinagabihan, habang ang buong palasyo ay tahimik, muling nanalangin si Daniel, gaya ng kanyang nakagawian.
Wala siyang pakialam sa mga mata na maaaring nagmamasid sa kanya, ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay mas matimbang kaysa sa mga batas ng tao. Ngunit sa likod ng mga kurtina, ang mga espiya ng mga dayuhan ay nagmamasid. Alam nila na ang bawat hakbang ni Daniel ay isang potensyal na banta sa kanilang plano. Hindi nagtagal, natanggap ni Dario ang balita tungkol sa mga lihim na balak ng mga dayuhang sugo. Galit siyang sumiklab, ngunit sa kabila ng galit, agad niyang pinatawag si Daniel. Daniel, sabi ni Dario, nalaman ko ang mga plano ng mga dayuhan na ito. Gusto nilang sirain ang ating kaharian, at ngayon, hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Ano ang dapat kong gawin? Tahimik na nag-isip si Daniel. Alam niya ang panganib ng sitwasyon, ngunit higit pa rito, alam niyang ang Diyos ang siyang magbibigay ng gabay sa kanila. Mahal na hari, tugon ni Daniel, walang sinuman ang makapagtatago ng kanilang mga balak mula sa Diyos. Kung nais mong magtagumpay laban sa kanila, ipagkatiwala mo ang buong kaharian sa Kanya. Ang Diyos ang magbibigay ng tamang daan. Tumingin si Dario kay Daniel at tumango. Laging ikaw ang nagbibigay sa akin ng tamang payo, Daniel. Naway tulungan ako ng iyong Diyos sa panahong ito ng krisis. Ngunit habang abala si Dario sa mga bagong banta mula sa labas, muling binuhay ng kanyang mga kalaban sa loob ng palasyo ang kanilang plano laban kay Daniel. Muling nagtipon ang mga tagapamahala na minsang nagtangkang pabagsakin si Daniel. Alam nila na hanggat nariyan si Daniel, hindi sila magkakaroon ng kapangyarihang ninanais nila. Hindi pa tayo tapos, sabi ng isa sa mga opisyal habang nagbubulong sila sa isang madilim na silid. Nagtagumpay man siya laban sa mga leon, ngunit hindi pa siya ligtas. Kailangan nating hanapan siya ng bagong butas. Ngunit ano pa ang magagawa natin, tanong ng isa pa. Ang hari ay tiyak na kumikiling na kay Daniel. Hindi tayo pwedeng magmadali, sabi ng kanilang pinuno. Kailangan nating hintayin ang tamang pagkakataon. Sa oras na yon, siguradong makakahanap tayo ng paraan upang tuluyan siyang pabagsakin. Sa kabila ng mga inggit at pagtatangka, nanatili si Daniel na matatag sa kanyang pananampalataya. Ang mga pagsubok na kanyang hinarap sa kuweba ng mga leon ay hindi lamang pagsubok ng pisikal na lakas, kundi pati na rin ng kanyang espiritual na pananampalataya. Alam niyang marami pang hamon ang darating, ngunit sa bawat hakbang, kasama niya ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Sa mga darating na araw, ang pangalan ni Daniel ay lalong lumaki sa buong Babylonia. Hindi lamang siya kilala bilang isang mahusay na tagapamahala, kundi bilang isang taong pinili ng Diyos upang magdala ng karunungan at pag-asa sa isang bansang puno ng mga Diyos-Diyosan. Ang kanyang buhay ay patuloy na magiging inspirasyon hindi lamang para sa mga Hudyo na kasama niyang bihag, kundi para rin sa mga Babilonyo at sa kanilang hari. At sa bawat pagsubok, sa bawat bagyo ng mga intriga at balakid, si Daniel ay laging nagpupunyagi, sapagkat alam niyang hindi siya kailanman nag-iisa. Ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay laging kasama niya, sa bawat hakbang, sa bawat pag-angat, at sa bawat laban. Madaling araw pa lang ay abala na ang palasyo ni Haring Dario. Ang mga balita tungkol sa kaligtasan ni Daniel mula sa mga leon ay mabilis na kumalat sa buong kaharian. Iba't ibang tagapamahala mula sa malalayong lugar ang nagpadala ng kanilang mga pagbati at paghanga, ngunit sa kabila ng kanilang mga papuri, tahimik lang si Daniel. Hindi siya kailanman naghangad ng karangalan mula sa tao. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa Diyos. Sa likod ng lahat ng ito, si Haring Dario ay punong-puno ng pagkamangha. Hindi niya matanggal sa isip ang naganap sa kuweba ng mga leon. Hindi lamang ito isang karaniwang himala para sa kanya, ito'y personal. Si Daniel, ang kanyang pinagkakatiwalaan at matalik na kaibigan sa pamahalaan, ay naligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Sa harap ng ganitong katotohanan, hindi na maitago ng hari ang kanyang damdamin. Isang umaga, sa harap ng buong korte, tumindig si Dario at nagsalita. Mula sa araw na ito, ipapadala ko ang isang kautusan sa buong kaharian. Ang Diyos ni Daniel, ang Diyos ng Israel, ay dapat igalang at sambahin ng bawat tao, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na opisyal. Nabigla ang mga naroroon. Ang ganitong uri ng kautusan mula sa hari ay bihirang marinig, at lalo na't galing sa isang hari ng Babylonia, kung saan maraming mga Diyos ang sinasamba. Ngunit si Dario ay determinadong kilalanin ang Diyos ni Daniel.
Ito ang Diyos na buhay, patuloy ni Dario, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may kakayahang magligtas at magpalaya. Wala siyang katulad, at ang kanyang kaharian ay magpapatuloy magpakailanman. Siya ang nagligtas kay Daniel mula sa mga leon, at siya ang magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang hindi mapigilang sigaw ng paghanga mula sa mga naroroon. Ngunit para kay Daniel, ang mga papuri ay hindi sa kanya, kundi sa Diyos na nagligtas sa kanya. Habang tumatayo sa gilid ng bulwagan, tahimik siyang nanalangin, nagpapasalamat sa Diyos para sa kaligtasan at gabay na ipinagkaloob sa kanya. Samantala, ang mga tagapamahala na dati nagplano laban kay Daniel ay biglang nawala sa eksena. Ang kanilang mga pangalan ay nawala ng halaga, at sa halip na karangalan, sila ay nakaranas ng kahihiyan. Ang kanilang pagkabagsak ay nagbigay daan para sa isang bagong panahon ng pamamahala sa Babylonia, isang panahon ng pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri at respeto na natanggap ni Daniel mula sa hari at mga tagapamahala, nanatili siyang mapagpakumbaba. Alam niyang hindi ito ang kanyang sariling lakas na nagligtas sa kanya, kundi ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Sa bawat hakbang, patuloy niyang ipinagkakatiwala ang kanyang buhay at mga desisyon sa Diyos. Hari, alam kong iniligtas ako ng Diyos hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa iyo at sa buong kaharian ng Babylonia, sabi ni Daniel. Ang lahat ng ito ay may dahilan. Ang Diyos na nagbigay ng buhay sa akin ay may plano para sa iyong paghahari. Ngumiti si Dario, ngunit ang bigat ng kanyang responsibilidad ay malinaw na naroon pa rin. Alam niyang marami pang mga balakid ang darating, hindi lamang mula sa loob ng palasyo, kundi sa labas din mula sa mga kahariang nais bumagsak ang Babylonia. Isang linggo pagkatapos ng pag-uusap na iyon, isang bagong pangkat ng mga dayuhan ang dumating sa Babylonia, mga sugo mula sa isang kaharian sa silangan. Dumating sila na may dalang mga regalo para kay Haring Dario, ngunit dala rin nila ang mga lihim na plano ng pananakop. Sa kanilang mga puso ay puno ng kasakiman at ang nais lamang ay sirain ang kapayapaan ng Babylonia at ang pamumuno ni Dario. Habang sila'y tinatanggap sa palasyo, napansin ni Daniel ang kakaibang kilos ng mga sugo. Tahimik silang nagmamasid, tila sinusuri ang lahat ng bagay. Hindi ito nakatakas sa mata ni Daniel, at mula sa mga bulong ng mga tagapagsilbi, narinig niya ang usap-usapan tungkol sa kanilang mga lihim na balak. Huwag kang mag-aalala, Daniel, bulong ni Hanania sa kanya habang sila'y naglalakad sa hardin ng palasyo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa bawat plano ng tao, laging may mas mataas na plano ang Panginoon. Ngumiti si Daniel. Totoo iyon, Hananias. Ngunit kailangan tayong maging mapagmasid. Hindi natin alam kung ano ang mga balak ng mga taong ito. Kinagabihan, habang ang buong palasyo ay tahimik, muling nanalangin si Daniel, gaya ng kanyang nakagawian. Wala siyang pakialam sa mga mata na maaaring nagmamasid sa kanya, ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay mas matimbang kaysa sa mga batas ng tao. Ngunit sa likod ng mga kurtina, ang mga espiya ng mga dayuhan ay nagmamasid. Alam nila na ang bawat hakbang ni Daniel ay isang potensyal na banta sa kanilang plano. Hindi nagtagal, natanggap ni Dario ang balita tungkol sa mga lihim na balak ng mga dayuhang sugo. Galit siyang sumiklab, ngunit sa kabila ng galit, agad niyang pinatawag si Daniel. Daniel, sabi ni Dario, nalaman ko ang mga plano ng mga dayuhan na ito. Gusto nilang sirain ang ating kaharian, at ngayon, hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Ano ang dapat kong gawin? Tahimik na nag-isip si Daniel. Alam niya ang panganib ng sitwasyon, ngunit higit pa rito, alam niyang ang Diyos ang siyang magbibigay ng gabay sa kanila. Mahal na hari, tugon ni Daniel, walang sinuman ang makapagtatago ng kanilang mga balak mula sa Diyos. Kung nais mong magtagumpay laban sa kanila, ipagkatiwala mo ang buong kaharian sa Kanya. Ang Diyos ang magbibigay ng tamang daan. Tumingin si Dario kay Daniel at tumango. Laging ikaw ang nagbibigay sa akin ng tamang payo, Daniel. Naway tulungan ako ng iyong Diyos sa panahong ito ng krisis. Ngunit habang abala si Dario sa mga bagong banta mula sa labas, muling binuhay ng kanyang mga kalaban sa loob ng palasyo ang kanilang plano laban kay Daniel. Muling nagtipon ang mga tagapamahala na minsang nagtangkang pabagsakin si Daniel. Alam nila na hanggat nariyan si Daniel, hindi sila magkakaroon ng kapangyarihang ninanais nila.
Hindi pa tayo tapos, sabi ng isa sa mga opisyal habang nagbubulong sila sa isang madilim na silid. Nagtagumpay man siya laban sa mga leon, ngunit hindi pa siya ligtas. Kailangan nating hanapan siya ng bagong butas. Ngunit ano pa ang magagawa natin, tanong ng isa pa. Ang hari ay tiyak na kumikiling na kay Daniel. Hindi tayo pwedeng magmadali, sabi ng kanilang pinuno. Kailangan nating hintayin ang tamang pagkakataon. Sa oras na yon, siguradong makakahanap tayo ng paraan upang tuluyan siyang pabagsakin. Sa kabila ng mga inggit at pagtatangka, nanatili si Daniel na matatag sa kanyang pananampalataya. Ang mga pagsubok na kanyang hinarap sa kuweba ng mga leon ay hindi lamang pagsubok ng pisikal na lakas, kundi pati na rin ng kanyang espiritual na pananampalataya. Alam niyang marami pang hamon ang darating, ngunit sa bawat hakbang, kasama niya ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Sa mga darating na araw, ang pangalan ni Daniel ay lalong lumaki sa buong Babylonia. Hindi lamang siya kilala bilang isang mahusay na tagapamahala, kundi bilang isang taong pinili ng Diyos upang magdala ng karunungan at pag-asa sa isang bansang puno ng mga Diyos-Diyosan. Ang kanyang buhay ay patuloy na magiging inspirasyon hindi lamang para sa mga Hudyo na kasama niyang bihag, kundi para rin sa mga Babilonyo at sa kanilang hari. At sa bawat pagsubok, sa bawat bagyo ng mga intriga at balakid, si Daniel ay laging nagpupunyagi, sapagkat alam niyang hindi siya kailanman nag-iisa. Ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay laging kasama niya, sa bawat hakbang, sa bawat pag-angat, at sa bawat laban. Madaling araw pa lang ay abala na ang palasyo ni Haring Dario. Ang mga balita tungkol sa kaligtasan ni Daniel mula sa mga leon ay mabilis na kumalat sa buong kaharian. Iba't ibang tagapamahala mula sa malalayong lugar ang nagpadala ng kanilang mga pagbati at paghanga, ngunit sa kabila ng kanilang mga papuri, tahimik lang si Daniel. Hindi siya kailanman naghangad ng karangalan mula sa tao. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa Diyos. Sa likod ng lahat ng ito, si Haring Dario ay punong-puno ng pagkamangha. Hindi niya matanggal sa isip ang naganap sa kuweba ng mga leon. Hindi lamang ito isang karaniwang himala para sa kanya, ito'y personal. Si Daniel, ang kanyang pinagkakatiwalaan at matalik na kaibigan sa pamahalaan, ay naligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Sa harap ng ganitong katotohanan, hindi na maitago ng hari ang kanyang damdamin. Isang umaga, sa harap ng buong korte, tumindig si Dario at nagsalita. Mula sa araw na ito, ipapadala ko ang isang kautusan sa buong kaharian. Ang Diyos ni Daniel, ang Diyos ng Israel, ay dapat igalang at sambahin ng bawat tao, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na opisyal. Nabigla ang mga naroroon. Ang ganitong uri ng kautusan mula sa hari ay bihirang marinig, at lalo na't galing sa isang hari ng Babylonia, kung saan maraming mga Diyos ang sinasamba. Ngunit si Dario ay determinadong kilalanin ang Diyos ni Daniel. Ito ang Diyos na buhay, patuloy ni Dario, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may kakayahang magligtas at magpalaya. Wala siyang katulad, at ang kanyang kaharian ay magpapatuloy magpakailanman. Siya ang nagligtas kay Daniel mula sa mga leon, at siya ang magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang hindi mapigilang sigaw ng paghanga mula sa mga naroroon. Ngunit para kay Daniel, ang mga papuri ay hindi sa kanya, kundi sa Diyos na nagligtas sa kanya. Habang tumatayo sa gilid ng bulwagan, tahimik siyang nanalangin, nagpapasalamat sa Diyos para sa kaligtasan at gabay na ipinagkaloob sa kanya. Samantala, ang mga tagapamahala na dati nagplano laban kay Daniel ay biglang nawala sa eksena. Ang kanilang mga pangalan ay nawala ng halaga, at sa halip na karangalan, sila ay nakaranas ng kahihiyan. Ang kanilang pagkabagsak ay nagbigay daan para sa isang bagong panahon ng pamamahala sa Babylonia, isang panahon ng pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri at respeto na natanggap ni Daniel mula sa hari at mga tagapamahala, nanatili siyang mapagpakumbaba. Alam niyang hindi ito ang kanyang sariling lakas na nagligtas sa kanya, kundi ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Sa bawat hakbang, patuloy niyang ipinagkakatiwala ang kanyang buhay at mga desisyon sa Diyos. Isang araw, habang si Daniel ay naglalakad sa mga lansangan ng Babylonia, nilapitan siya ng isang matandang lalaki. Ang lalaki ay may taglay na karunungan sa kanyang mga mata, at tila kilala si Daniel mula pa noong unang panahon.
Ikaw ba si Daniel? Tanong ng matandang lalaki, ang tinig ay puno ng respeto. Sagot ni Daniel, ako nga po iyon. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Marami akong narinig tungkol sa iyo at sa iyong Diyos, sabi ng matanda. Ngunit nais kong marinig mula sa iyo mismo, ano ang nagtulak sa iyo upang maging tapat sa Kanya, kahit na alam mong ang iyong buhay ay maaaring mawala. Saglit na nag-isip si Daniel bago sumagot. Ang aking pananampalataya ay hindi nakabase sa takot o sa mga gantimpala, kundi sa aking tiwala sa Kanya. Alam ko na kahit ano pa ang mangyari, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay laging tapat. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa bawat araw, ngunit tiwala ako na ang Kanyang plano ay laging tama at makatarungan. Napatango ang matanda, tila nasisiyahan sa narinig. Ang iyong mga salita ay puno ng karunungan, Daniel. Sana'y maging halimbawa ka para sa marami pang iba. Ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan, sagot ni Daniel, at siya lamang ang karapat-dapat purihin. Naglakad palayo ang matanda, ngunit iniwan niya si Daniel na puno ng pagmumuni-muni. Alam niyang sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, mas marami pang mga mata ang tumitingin sa kanya bilang isang halimbawa. Ngunit hindi niya hinangad ang kapurihan ng tao. Ang tanging nais niya ay magpatuloy sa pagsunod sa Diyos, sa anumang sitwasyon. Hindi nagtagal, ang kautusan ni Haring Dario ay mabilis na kumalat sa buong kaharian. Ang bawat sulok ng Babylonia ay nakarinig ng balita tungkol sa Diyos ni Daniel, ang Diyos na nagligtas sa kanya mula sa mga leon at nagpakita ng kanyang kapangyarihan. Maging ang mga malalayong kaharian ay nagsimulang magtanong tungkol sa Diyos na ito, na tila hindi matalo ng anumang kapangyarihan sa lupa. Sa kabila ng lahat ng ito, si Daniel ay nanatiling tahimik at tapat sa kanyang tungkulin. Nagsilbi siya sa ilalim ng pamamahala ni Dario at ng sumunod pang mga hari, ngunit hindi kailanman nagbago ang kanyang pagnanais na bigyan ng karangalan ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa kanyang puso, alam niyang ang Diyos lamang ang nagbibigay ng buhay at nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, tila lumamlam ang mga sigalot na dumaan sa buhay ni Daniel, ngunit alam niyang ang buhay ay isang walang katapusang paglalakbay ng pananampalataya. Sa bawat pagsubok at tagumpay, laging naroon ang kanyang Diyos, laging handang magbigay ng lakas at gabay. Minsan, habang naglalakad si Daniel sa tabing ilog ng Babylonia, natigil siya upang pagmasdan ang agos ng tubig. Tahimik siyang nanalangin, iniisip ang lahat ng kanyang napagdaanan at ang mga plano ng Diyos na higit pa sa kanyang maabot. Alam niyang ang kanyang buhay ay bahagi ng isang mas malaki at mas dakilang layunin. Salamat, O Diyos ng Israel, bulong ni Daniel. Ikaw ang nagligtas sa akin mula sa kuweba ng mga leon. Ikaw ang nagbibigay ng karunungan at kapayapaan sa lahat ng aking ginagawa. Naway patuloy akong maging tapat sa iyo sa lahat ng oras. At sa tahimik na agos ng ilog, naramdaman ni Daniel ang matinding kapayapaan. Siya ay laging nasa kamay ng Diyos, at sa bawat pagsubok, ang kanyang kapangyarihan ay laging nasa ibabaw ng lahat. Ang mga pangyayari sa kuweba ng mga leon ay nagdulot ng hindi matatawarang pagbabago sa kaharian ng Babylonia. Mula sa hari hanggang sa mga karaniwang mamamayan, ang pangalan ng Diyos ni Daniel ay naging kilala at kinilala ng lahat. Ngunit sa kabila ng mga himalang ito, hindi lahat ay naging masaya sa tagumpay ni Daniel. Ang inggit at galit ng mga kaaway niya ay nagpatuloy, bagamat mas tahimik at lihim. Ang mga opisyal na minsang nagtangka na pabagsakin si Daniel ay nagtipon sa isang madilim na silid sa loob ng palasyo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kabiguan, ngunit ang kanilang mga puso ay nanatiling puno ng galit at paghihiganti. Hindi ako makapaniwalang muli siyang nakaligtas, sabi ng isa sa kanila, ang kanyang boses ay puno ng panghihinayang. Hindi tayo magtatagumpay hanggat narito si Daniel. Ngunit paano natin siya pababagsakin, tanong ng isa. Ginawa na natin ang lahat. Napatunayan niyang mas matalino siya sa atin, mas tapat, at tila walang paraan upang mapabagsak siya. Wala nang natitira sa atin. Tahimik na sumang-ayon ng iba. Ang kanilang mga plano ay nawala ng bisa, at ang kaligtasan ni Daniel mula sa mga leon ay isang malakas na patunay ng kanyang lakas at ng proteksyon ng Diyos. Subalit, sa labas ng madilim na silid na iyon, mayroong isang hindi inaasahang kaganapan. Sa araw na iyon, si Haring Dario ay nagpatawag ng isang pulong ng kanyang mga pinakamataas na tagapamahala.
Ngunit hindi ito isang karaniwang pagtitipon. Sa harap ng buong korte, inutusan ni Dario na harapin ang mga opisyal na nagtangkang pabagsakin si Daniel. Kayo, na nagplano laban sa aking pinagkakatiwalaang tagapayo, sigaw ng hari, ang kanyang tinig ay nagbabaga sa galit, ay huhusgahan sa harap ng buong kaharian. Hindi ako magpaparaya sa mga taong puno ng pandaraya at kasamaan. Napatitig ang mga kalaban ni Daniel, ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang kanilang lihim na balak ay nabunyag, at wala ng lugar para sa kanila sa palasyo. Inutusan ni Dario ang kanyang mga kawal na hulihin ang mga ito, kasama ang kanilang mga pamilya, at dalhin sila sa kuweba ng mga leon, ang mismong kuweba na kanilang ginamit upang subukang pabagsakin si Daniel. Sa pagkakataong ito, walang milagro ang naganap. Ang mga leon, na noong nakaraang gabi ay nanatiling tahimik sa harap ni Daniel, ay naging mabagsik at walang awa. Bago pa man bumagsak ang mga katawan ng mga tagapamahala sa sahig ng kuweba, sinalubong na sila ng mababangis na halakhak ng mga gutom na leon. Wala nang natira sa kanila, at ang kanilang mga pangalan ay naging tanda ng kahihiyan sa kasaysayan ng Babylonia. Samantala, si Daniel ay patuloy na namuhay ng payapa at tapat sa kanyang mga tungkulin. Hindi niya ipinagdiwang ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, sapagkat alam niyang ang katarungan ay nasa kamay ng Diyos, hindi ng tao. Ang kanyang mga kaaway ay bumagsak dahil sa kanilang sariling kasamaan, at si Daniel ay nagpatuloy na maging halimbawa ng katapatan at pananampalataya. Nang marinig ni Daniel ang nangyari sa mga opisyal, wala siyang ipinakitang galak o kasiyahan. Sa halip, nanalangin siya, humihingi ng kapatawaran at awa para sa mga taong nagkamali. Alam niyang ang tunay na lakas ay hindi nasa paghihiganti, kundi sa pag-ibig at awa ng Diyos. Habang siya'y nagdarasal, naramdaman ni Daniel ang matinding kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang ang Diyos ang siyang naghatid ng katarungan, at ang lahat ng nangyari ay ayon sa kanyang dakilang plano. Minsan pa, nagpahayag si Daniel ng kanyang pasasalamat. Panginoon, bulong ni Daniel, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, ngunit alam kong ang lahat ng ito ay nasa iyong mga kamay. Patuloy mo akong gabayan at bigyan ng lakas upang ipagpatuloy ang iyong layunin. At mula sa araw na iyon, si Daniel ay patuloy na umunlad sa ilalim ng pamumuno ni Dario at ng sumunod pang hari, si Ciro, ang Persyano. Sa bawat hakbang, siya'y nagiging halimbawa ng katapatan, karunungan, at pananampalataya. Ang kanyang pangalan ay tumatak hindi lamang sa Babylonia, kundi sa mga darating pang henerasyon. Matapos ang mga nakakagulat na pangyayari sa kuweba ng mga leon, mabilis na kumalat ang balita sa buong kaharian ng Babylonia. Ang mga mamamayan, mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalalaking lungsod, ay nag-uusap tungkol sa Diyos ni Daniel, ang Diyos na nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan at nagpabagsak sa kanyang mga kaaway. Sa palasyo, si Haring Dario ay puno ng determinasyon. Ang mga kaganapan na kanyang nasaksihan ay hindi basta-basta mapapawalang bahala. Naramdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang Diyos ni Daniel ay tunay na makapangyarihan, higit pa sa alinmang Diyos na sinamba sa Babylonia. Ito ang nagtulak sa kanya na gumawa ng isang desisyon na magbabago sa kasaysayan ng kanyang paghahari. Isang umaga, sa harap ng buong korte, tumindig si Haring Dario. Tahimik na nakinig ang lahat, alam nilang may mahalagang sasabihin ang hari. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng sigla at kapangyarihan, ngunit naroroon din ang respeto at paghanga sa Diyos ni Daniel. Sa harap ng lahat ng naririto at ng buong kaharian, panimula ng hari, ako, si Haring Dario, ay nagpapatibay ng isang bagong kautusan. Mula sa araw na ito, sa buong kaharian ng Babylonia, lahat ng tao ay dapat igalang at kilalanin ang Diyos ni Daniel. Siya lamang ang Diyos na buhay, ang Diyos na nagligtas sa kanya mula sa kuweba ng mga leon, at ang Diyos na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa lupa at sa langit. Ang bawat tao sa bulwagan ay tahimik na nakinig. Alam nilang ang bagong kautusan ay magdadala ng malaking pagbabago, hindi lamang sa kanilang pamumuhay, kundi pati na rin sa kanilang pananampalataya. Ang Diyos ni Daniel, patuloy ni Dario, ay isang Diyos na walang katulad. Siya'y may kakayahang magligtas at magpalaya, at ang kanyang kaharian ay hindi magwawakas. Siya ang Diyos na nagpapakita ng mga tanda at kababalaghan, at siya ang naghatid ng kaligtasan kay Daniel mula sa kamatayan. Nang matapos magsalita si Dario, nagbigay galang ang buong korte.
Alam nilang ang utos ng hari ay isang pagpapahayag hindi lamang ng katarungan, kundi ng pananalig sa kapangyarihan ng Diyos ni Daniel. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa bagong kautusan sa buong Babilonya, at ang pangalan ng Diyos ng Israel ay naging tanyag hindi lamang sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga Babilonyo. Sa loob ng ilang araw, nagsimula ang mga tagapagsalita ng hari na maglakbay sa iba't ibang bahagi ng kaharian upang ipakalat ang bagong kautusan. Sa bawat sulok ng kaharian, ang mensahe ay malinaw, ang Diyos ni Daniel ay ang Diyos na buhay at makapangyarihan. Maraming tao, kabilang na ang mga hindi Hudyo, ang nagsimulang magtanong tungkol sa Diyos na ito, at kung paano sila makakalapit sa Kanya. Sa kabila ng malawak na pagbabago sa kaharian, si Daniel ay nanatiling mapagpakumbaba. Hindi siya naghangad ng anumang karangalan o papuri para sa kanyang sarili. Sa bawat araw, patuloy siyang nanalangin, nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawa at sa lahat ng kanyang gagawin pa. Alam ni Daniel na ang tunay na kaharian ay hindi sa lupa, kundi sa langit, at ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malalim na plano ng Diyos. Isang gabi, habang si Daniel ay nagdarasal sa kanyang silid, naramdaman niya ang matinding kapayapaan sa kanyang puso. Ang bawat pagsubok, bawat panganib na kanyang hinarap ay nagdulot ng mas matibay na pananampalataya. Hindi niya alam ang lahat ng plano ng Diyos, ngunit alam niyang kasama siya ng Diyos sa bawat hakbang. Mahal na Panginoon, bulong ni Daniel habang nakatingala sa mga bituin, salamat po sa iyong gabay at proteksyon. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit ipinagkakatiwala ko ang aking buhay sa iyo. Naway patuloy mo akong bigyan ng lakas at karunungan upang maglingkod sa iyo ng may katapatan. At sa tahimik na gabing iyon, habang bumabalot ang malamig na hangin ng Babilonya, si Daniel ay nagpahinga ng may kapayapaan, alam niyang siya ay laging nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Matapos ang lahat ng mga nangyari, mula sa kuweba ng mga leon hanggang sa bagong kautusan ni Haring Dario, nagpatuloy si Daniel sa kanyang pamumuhay na simple at puno ng pananampalataya. Sa kabila ng kanyang mataas na katungkulan sa kaharian, hindi siya kailanman naghangad ng kayamanan o kapangyarihan. Ang tanging nais niya ay magpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa anumang kaparaanan. Sa ilalim ng pamumuno ni Haring Dario, ang kaharian ng Babilonya ay namuhay ng may kapayapaan. Si Daniel, bilang pangunahing tagapayo ng hari, ay nagpatuloy sa paglilingkod ng may katapatan at karunungan. Mula sa mga pinakamaliliit na desisyon hanggang sa pinakamabibigat na usapin ng pamahalaan, laging nariyan si Daniel, nagbibigay ng payo na batay sa kanyang matibay na pananampalataya sa Diyos. Ngunit dumating ang panahon ng pagbabagong politikal. Nang pumanaw si Haring Dario, isang bagong mananakop ang dumating, si Ciro, ang hari ng Persya. Nang masakop ni Ciro ang Babilonya, maraming mga opisyal ng kaharian ang natanggal sa tungkulin. Ngunit si Daniel, sa kabila ng mga pagbabago, ay nanatiling pinagkakatiwalaan dahil sa kanyang karunungan at integridad. Daniel, sabi ni Haring Ciro sa isang pulong, narinig ko ang tungkol sa iyo at sa iyong Diyos. Narinig ko rin ang tungkol sa mga himalang ginawa niya para sa iyo. Gusto kong malaman, paano ko pa magagabayan ang aking kaharian sa ilalim ng kanyang mga utos? Ang tanong ni Ciro ay hindi nagulat kay Daniel. Alam niyang ang mga plano ng Diyos ay malalim at malawak, at si Ciro, kahit na isang mananakop, ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Mahal na hari, sabi ni Daniel, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay Diyos ng katarungan at habag. Kung nais mong magtagumpay sa iyong pamamahala, sundin mo ang kanyang mga utos, at magpakita ka ng awa sa mga nasasakupan mo. Ang kanyang plano para sa iyo ay mas malaki kaysa sa kahit anong kaharian sa lupa. Ngumiti si Ciro. Marami akong natutunan mula sa iyo, Daniel, sabi ng hari. Naway ang iyong Diyos ay patuloy na magpakita ng kanyang kalooban sa akin. Sa ilalim ng pamumuno ni Ciro, sinimulan ang pagpapalaya sa mga Hudyo mula sa kanilang pagkabihag sa Babilonya. Ang kautusan ay lumabas na ang mga Hudyo ay malaya nang bumalik sa kanilang lupain at itayo muli ang kanilang templo sa Jerusalem. Para kay Daniel, ito'y isang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Alam niyang ang plano ng Diyos para sa kanyang bayan ay hindi natapos, at ang kanilang pagbabalik sa Jerusalem ay bahagi ng mas malalim na plano ng kaligtasan. Sa kabila ng kanyang edad, si Daniel ay nanatiling masigasig sa kanyang pananampalataya.
Sa bawat araw, patuloy siyang nanalangin ng 3 beses, nakaharap sa Jerusalem. At bagaman hindi siya bumalik sa lupain ng kanyang mga ninuno, ang kanyang puso ay laging nakatuon sa kanyang bayan at sa kanilang Diyos. Isang gabi, habang si Daniel ay nagdarasal, naramdaman niya ang malalim na presensya ng Diyos. Sa loob ng kanyang puso, alam niya na natupad na niya ang kanyang misyon. Bagaman marami pang pagsubok ang maaaring dumating, alam ni Daniel na kasama niya ang Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Salamat, O Panginoon, bulong ni Daniel, sa lahat ng iyong ginawa para sa akin at sa iyong bayan. Patuloy mong gabayan ang iyong mga tao, at naway makita nila ang iyong kalooban sa bawat hakbang ng kanilang buhay. At sa gabing iyon, si Daniel ay nakatulog ng may kapayapaan. Alam niyang ang Diyos ay palaging nariyan upang gabayan siya, tulad ng ginawa niya mula pa sa simula. Sa mga sumunod na taon, si Daniel ay patuloy na naging huwara ng pananampalataya at katapatan. Nagsilbi siya bilang isang inspirasyon hindi lamang sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga Babilonyo at Persyano. Ang kanyang buhay ay naging patunay ng kapangyarihan ng Diyos, at ang kanyang pangalan ay tumatak sa kasaysayan bilang isang taong hindi kailanman lumayo sa kanyang paniniwala, gaano man kalaki ang mga pagsubok. Si Daniel, ang propetang naglingkod sa ilalim ng maraming hari, ay nagpatuloy sa kanyang gawain hanggang sa kanyang huling mga araw. At sa bawat araw ng kanyang buhay, siya'y nanatiling tapat, isang tao ng Diyos, na naging ilaw sa gitna ng kadiliman ng isang banyagang kaharian. Salamat sa panonood hanggang sa dulo ng kwento ni Daniel. Kung nabasa mo hanggang dito, mag-iwan ng komento gamit ang salitang Leon para malaman kung kasama kita hanggang sa pinakahuling kabanata. Huwag kalimutang ibahagi ang iyong mga iniisip tungkol sa kanyang pananampalataya at tapang.